Update tayo mga kababayan, ito nairita si Kapitan Dado Enrique sa speech ni BBM na bawal ang tamad, bawal ang waldas, kaya't sinermonan ito. Ito pakinggan natin. Sa speech mo na ni BBM, sabi niya, una, bawal ang tamad at makupad sa pamahalan. Sino ba ang tamad? Sino ba ang tamad? Walang puwang ang mga mabagal at sagabal sa serbisyong politiko. Eh di, ikaw, BBM, ang may problema. Ikaw ang tamad, ikaw ang mabagal. Nangyayari na lahat, nagnanakawan na ng pera, nag-PPI na, nagnanakawan doon sa loto, may nananalong ewan, di may mga question na nga, nag-investigate yung Senate eh. Alam ka naman walang nangyayari doon, eh, nag-investigate yung Senate eh. Nga tatamaan yun ng limang jackpot in less than a month. Something's wrong. 1.7 billion augmented na premyo, na jackpot. Nandun na sa bulsa, nasa bag na ng gobyerno, ng loto. 1 month ago, ipapasa na sa National Treasury. Aba, nag-decide pa, without you knowing, BBM, bawal ang tamad, bawal ang, hanip ka, babagal. Ano ba yung ginagawa mo ngayon, mabagal ka eh? Sorry, BBM ha. Pangalawa, bawal ang mga hindi tapat at mga nangungulimbat kapag pera ng bayan ang nawala dahil sa katiwalian ang mga taong paglalaanan sana ng pondong naglaho ang ninanakawan. Sa bagong Pilipinas, bawal ang waldas. Loko-loko pala kayo eh. Bawal ang waldas, panay ang biyahe nyo. Yung pinsan mo ano yung birada nila? 2.066 billion budget ng travel expense ng Congress 2023. Nagastos 39.7 million. Okay? Tapos, porque nagastos 39.7 billion, di ba it follows na may sukle, may sobra sa napunta? Question mark. Gayon, di nyo pa sinasagot yon. May balita na nagbigay ng tigalawang milyon para sa lahat do sa 316 congressmen, amounting to 600 plus million pesos. So part of that. At ngayon nagbabayad ng, meron pang sabi 20 million kada distrito para lang magpapirma, at nagbabayad ng from 100 pesos to 1,000, 2,000 pesos para lang pumirma yung mga tao. Doon magaling yung pera. So question mark. Tapos nag-budget pa ng 2024. Imbes na bumaba yung 2.066 billion, Mr. BBM, ngayon naging mas malaki, 2.183 billion. Ang nagamit lang is 39.7 million sa travel ng congressmen. Tapos nun, pinakulong sila ka Eric kasi tinatanong nila, sarap ninyong tirisin. Panay kayo mga walang kwentang mga opisyal ng gobyerno, BBM, kasama ka doon, it is your command responsibility. Hindi ako tumakbo ng presidente. Ikaw, binoto lang kita. Binoto ka namin, 31 million. Tapos ngayon, you have the gall to say this na bawal ang mabagal, bawal ang tamad, bawal ang waldas. Diyos mio, gagamit ka ng helicopter pumunta ka dun sa Linchugan na concert na yun iniwasan mo yung traffic dapat kahit sinabi sa iyo ng PSG, sasabihin mo sa kanila, much appreciated yan, iwas traffic, pero kakaya, sige, dun tayo sa traffic, para daman-daman mo yung hirap ng tao sa traffic. Palibasa kayo, mga pinapasasa kayo ng pera ng taong bayan, dun kayo, panay kayong mga kurap Lahat kayo, waldas kayo. Kaya nga, ito sinasabi mo, too late the hero. You should have launched bagong Pilipinas na movement. Nung ikaw ay naupo, nung first year mo, within 3 months time. Kasi kung alam yung ginagawa mo, right there. Sabi mo nga, I want to hit the ground running. Sabi mo yun sa interview. Naniwala ko sa'yo.
You want to hit the ground running. Alam mo na yung ginagawa mo. Aba, nung kinuha mo yung agriculture, wow, President, Secretary of Agriculture, alam niya yung ginagawa niya. Siguro masosolve na yung problema sa agriculture. Ay, walang niya. Oh, dinsugan. Wala nangyari, wala. May smuggling pa rin. Oh. Taas ng presyo. Wala. Kaya nga walang panay ka salita. Panay salita. Sorry BBM. Sana may mas masangke. Panay ka salita. Huwag kang magalit. Talagang totoo ang sinasabi ko. Panay ka salita. English ka pa. Hindi ka nagko-connect sa taong bayan because precisely wala kang i-connect. Wala kang accomplishment na that will create a dent, yung mayuyupi, that will create an impact sa buhay ng mga tao. Anong klase ka? Tapos mapipikong ka na ikaw babatikusin. Ay, ang layo mo sa tatay mo, malayo ka sa tatay mo. Yung tatay mo, makukuha ko pang magpakamatay para sa tatay mo noon. Lumabang nga kami Tapos nun ganyan ka. Nakakaya ka. Yun yung comment ko sa bagong Pilipinas talk show, no? Anong panay kayo ganon? Nangyayari ito ngayon Ano ginagawa mo? Ano ginawa mo doon sa loto? Tinanggal mo ba si Mel Robles? Nag-greetings ka pa ng happy birthday. Di ba? Ano yung bawal ang waldas, bawal ang magnanakaw, bawal tong dami mong bawal. Nangungulimbat. Ano ba ginagawa ng tao? Ano bang ginawa? Ano ba yung allegation? Malabong-malabo yung yung pamumuno mo, yun yung kinu-question ng tao. Kaya nga, nakakainis, di ba? Dadating ang punto na yung tao sobrang inis, lulusubin ka dyan sa Malacanang. PSG, mahirap i-depend ang Pangulo pag kayong mga tao, parang aso, parang zombie, naglalaway, gusto kunin ng presidente at ilabas niya sa Malacanang. Anong gagawin niyo? Babarilin niyo yung mga taong bayan. That's why dadating kayo doon sa punto, you will have to make a choice. Kanino kayo loyal? Presidente ng Pilipinas o mga taong bayan na naghalal sa presidente ng Pilipinas? Anytime the people can come in and take that power away. Tatanggalin yung bangaw sa ibabaw ng kalabaw. Yung kalabaw na hirap mag-araro para buhayin yung farm. Para buhayin yung mga pananim. Para buhayin ang gobyernong ito. Galit na galit yung mga OFW natin. Galit na galit ang mga Pilipino. And yet, you have the gall to say na bawal ang mangungulumbat ng pera. Bawal yung mga abuso sa pera. Yung mga magarbong masyado. Ano ba ginagawa nyo pa rin? Party kayo sa Malacanang. Kainis kayo. Because you do not really care kung ano yung sinasabi ninyo. Panay bitaw na salita, pero hindi naman yung ginagawa nyo. Habang nagsasalita ka, ongoing yung PI. Yun na nga yung binubuta sa'yo ni PRRD. Yun yung sinasabi ng mga kritiko mo na, ay, Mariosep kayo. Na PI kayo ng PI. Put. May Diyos, putang inaglas. Putang inaglas. Masarap yung juice. Grape, no grape. Putang inaglas. Okay. Pa-Diyos lang. So, Diyos ko Lord. You say something but you do not mean it. Yun yung dating sa akin. Sa akin lang naman. Pwedeng ibang tingin na ibang tao. Good for you. Kung sa tingin ninyo, wala yung resolution number 10 na yan, wala yung sa loto na yan, wala yung sa PI9, bahala kayo. BBM. Majority wins, di ba? But, as the days will unfold, and the people will more and more proclaim their withdrawal of support for BBM, delikado. That will put the armed forces in a quandary, in a dilemma. Yon yung aking tinalakay kanina na
yung senaryos, 7 senaryo. Okay? Anong gusto natin? Gusto natin peaceful transition, not even a revolution. Okay? Ninawin ko yun, ha? Ninawin ko yun. Peaceful transition. Kaya nga ako, by way of manifesto na wala pa nga 20 milyon pumipirma, ang daming ganun-ganun na nating mga kababayan. Ngayon na, lusog na, military. Kumilos na kayo. Tikitig na niya yung mga... Gusto niyong mauna yung military? Hindi mauuna ang military. Ano rason ng military mauna? Because hindi ganun nga ang training ng armed forces. Hindi ganun. You cannot dictate to the armed forces. Basta-basta. The armed forces will protect you as citizens of the republic. They will protect the country. They will protect the duly constituted government. In this case is BBM. They will protect BBM. They will protect the state. And you who intend to do all this upheaval, you will be in jail. Nasabi ko na sa inyo. Why? Because ilan lang kayo. No? Yun yung reality check. Kailangan overwhelming kayo. Now, are there instances in history na overwhelming? February Revolution, example. Estrada, Auster, example. Dalawa yon. EDSA 1, EDSA 2. Bakit pumasok ang armed forces? Bakit nandyan yung armed forces? Mas pronounce yung 2001 nung kay ERAP. Bakit? Kasi nauna yung taong bayan. Nag-decide mag-withdrawal of support. Okay? That's why yung una kong vlog, in-explain ko yung options, yung scenarios na nakikita ko, 7. Explain ko mamaya further. Baka makalimutan, maubos ang oras. So, ang mga mangyayari, mga kababayan ko, hinihintay ng armed forces. Kaya ako nagsasabi lagi, armed forces, intact lang kayo. PNP, intact lang kayo. Yun ang alagaan ninyo, intact kayo. Bakit? Kasi pagka kinakailangan kumilos kayo, whether for or against, hindi natin alam kung saan kayo papanig. Intact kayo. Bakit? Ang iniiwasan natin, magbitak kayo kasi one portion is so corrupted, the other portion is so idealistic, mag-aaway-away tayo. Magpapatayan tayo talaga. Yon ang iniiwasan kong mangyari. Kasi pagka nangyari, maraming mamamatay. No? Makikialam, pati yung mga retirado, pati yung mga patay, magbabangon, makikialam yung mga retirado. Doon mahati. Ngayon pa lang, nakikita nyo na, hati na. Hati ang mga PMayor, hati yung mga manifesto, may manifesto na pro, may manifesto na against, may mga pa-picture pa, mga selfie with tambalolong, and expression of support for BBM, may expression of support para sa taong bayan, expression of support kay PRRD, mga Duterte, no? That's why I have to blog about it na, hey guys, it's not between Marcos and Duterte. Okay? It's a fight between good and evil. Good versus evil. It's a fight against truth and lies. It's a fight against justice and injustice. It's again a fight against the Filipino people versus yourself. You have to make a choice. No? It just so happens na yung Duterte is pro-people. Okay? But you have to take a standard much higher than this political overview, this political na nangyayari ngayon na, is it Marcos or Duterte ganito? No. It has to be the ideal, yung standard, right and wrong, di ba? Truth and lies, di ba? Good versus evil. What's good for the country? What's bad for the country?
Yun yung choice. The Filipino people as the sovereign people, no? Over the Constitution and then over government and all that. Anointed by, guided by God Almighty. Yun. You have to look at that from that point of view. Hindi yung, BBM ako, Duterte ako. Sabi ko nga sa inyo, it just so happens na yung Duterte is perceived na more Filipino than BBM. Why? Nakikita nyo nangyayari. Kita nyo yung balita, SOCMED, saka sa ano. Sino pumupunta sa ano? Sa mga party? No, sino pumupunta sa ribbon cutting noon? O di ba si Pinoy? Ay galit na galit ang taong bayan na dumadating yung mga kabaong na sa 44 na recently ang daming ano na, remember sa 44 mga salita. Ay yung gawa ano? Pagka may tinatamaan na sundalo, may namatay na sundalo, nasaan? May nalindol, merong nabaha, merong namatay na Pilipino, nasaan? Yun yung joke nasaan ang Pangulo Tapos bawal ang mabagal, bawal ang sagabal sa serbisyong politiko. Serbisyong politiko, you be visible as the president. Tugunan mo yung mga hinanay ng taong bayan, mahal ang bilihin. Pangako ka ng pangako, hindi mo nagagawa. Tapos ngayon, sasabihin mo, yung salita against the PI, ang magsasalita pa si President, hindi ikaw. Yung pala, sasabihin ni sister mo na, alam mo, yung PI, that will extend your term to 10 years. Ay, sus, Mario Joseph naman yan, no? Kaya nga, deception. So, saan papanig yung tao? Mas may tendency yung tao pumanig kay Duterte. Because totoong serbisyo at nakita ng taong bayan yung kanyang style of leadership. Ikaw, are you a good leader? No, sinasabi ko nga Again, in another vlog, is a question of leadership or character. Nakita ko, hindi na nga leadership, character na Something's wrong. Hindi ko pa nga na-discuss yung IQ, yung EQ, yung AQ. Something's wrong with yung EQ mo. Yung IQ, pwede pa, papasa Pero yung EQ, emotional quotient mo, yung adverse quotient mo, ano